sindikatong ito. Ito po ay napakalaking pribileyo na may pinagkalog ng Panginoon. Lalo na sa akin dahil muli ay pinapanumbalik niya yung dating kagalakan sa aking puso at isang pinapasalamatan ko sa Panginoon ay ako'y muli na ibinalik sa ganitong katayuan at talagang nagpapasalamat ako sa kanyang kabutihan sa kabila ng napakaraming pagkukulang ay at maraming araw na sinayang ay nandiyan pa rin ang Panginoon na patuloy na nagpapaalala at totoo na ang Panginoon ay nangungusap sa bawat isa sa atin at yun ang isang pinapasalamatan ko dahil nung nangusap ang Panginoon ay sabi niya na kailangan mong maglingkod at manumbalik sa akin lalong-lalo na sa ganitong kaganapan sa ating buong lugar at ito hindi lang sa ating bayan kundi sa buong bansa ay ang protection ng Panginoon, ang power ng Panginoon ay kailangan talagang itong mag-manifest sa ating buhay at hindi kailangan mangibabaw yung takot, hindi pwedeng mangibabaw yung pag-aalala kasi kapag ganon ang nagiging kalagayan ay hindi hindi makagawa ang Panginoon sa ating buhay. So ito pong maikling aking share na mensahe ay pinamagatang stand still ang ating prophet. So kung dala niyo po yung yung tablet po ninyo, pwede niyo po sabayan. So sa panimula po dito na text po ng ating prophet ay sa number chapter 13 sa verse 30. So ang binanggit lang dito ng ating prophet, kinuha niya yung isang phrase na and Caleb stilled the people before Moses. So bakit po yun ang naging action ni Caleb? So bago po yun, sabi niya dito, and I want to take my text as stand still. Sabi na, so yun po yung natin. Now, where we are in a day of frustration. The whole world seems to be frustrated. Not only is our nation frustrated, but the nations of the world is in a frustration. Everybody's nervous. They don't know why. So, maging sa atin ngayon, kalagayan natin, sa panahon po natin ngayon. So, ganun din po yung nangyayari. So, lahat ng tao ngayon ay nagkakaroon ng takot. Naninervous sila na hindi nila alam kung bakit. Kasi yung panahon po talaga natin, sobrang nakaka-confuse. Maraming kalituan nangyayari. Bakit nangyayari yung mga ganitong bagay? Bakit dumarating yung ganitong mga sakuna, mga pandemya, mga pangyayari, kaliwat kanang salot, sunog, lindol, bagyo. So, ang daming nakikita na kung saan nag-create ito ng takot sa tao na nagkakaroon sila ng pag-aalala sa kanilang magiging kalagayan. So, dito, habang sabi ng prophet, I was watching at a scene that was most outstanding and it brought me to realize this. I was watching through the so habang nanonood po ang prophet doon sa telescope, binoculars, sabi niya may nakita siyang isang lamb o isang sheep na kung saan siya ay nakawala sa kanyang kulungan. So wala siya doon sa kanyang koran, sabi niya. And I seen a little lamb that had strayed out from the corral in Africa, sabi niya, where they keep their sheep and their goats and things in a corral, but this little fellow was outside and
no, he was eating, and all at once, the little fellow becomes nervous, frustrated, and couldn't see for my life why the little fellow would be so shook up. So maging tayo din. Ako mismo sa sarili ko, nung time na wala ako sa kulungan ng Panginoon, tulad ng tupang ito, na bagamat siya ay nasa malaya, kumakain siya, pero hindi siya mapanatag. Kasi sa isang iglap, pwede siyang lapain ng isang mabangis na hayop. Pwede siyang mapahamak. Kasi wala siya doon sa loob ng kulungan na dapat siya ay nakalagay sa ganong sitwasyon. So, ganong oras. So, nasa labas siya. At kung ihalin tulad natin sa ating buhay, sa aking sarili mismo, wala ako sa kulungan ng Panginoon. Para bagang ang pakiramdam mo lagi ay napakalapit mo sa isang kapamakan. Laging may nagbabadyang disgrasya. So, para bagang wala kang kasiguraduhan sa bawat kilos mo. Ikaw ay nandyan yung takot mo, nandyan yung pag-aalala mo, kasi nga wala ka sa kamay ng Panginoon, nasa labas ka, ibig sabihin ang protection ng Panginoon wala rin sa'yo. So kailangan mong bumalik doon para ikaw ay maging safety. So bilang isang Kristiyano, kailangan nating magbalik dito sa ating choral. Itong fellowship, kailangan nating magbalik dito, kailangan nating kumain ng kanyang salita upang magkaroon tayo ng yung ma-comfort tayo, yung bawat pag-aalala natin ay mapalitan ito ng mag-rise yung pananampalataya sa ating buhay. So in this little lamb, he was nervous and he was eating all right first, but then he became nervous. He just couldn't stand still. There was something taking place that could not see, and the lamb cannot smell his enemy. So, ganun din tayo. Kapag wala tayo sa Panginoon, parang yung kilos ng kaaway ay napakadali nating kagatin. Parang napakadaling kumilos ng kaaway sa atin na hindi natin namamalayan na dinadala na niya pala tayo sa kapamakan at tayo ay unti-unting nilalayo na niya sa Panginoon. So ganun din po yung kalagayan ng isang tupa na wala doon sa kanyang kulungan. So sabi ng prophet dito, it's a nervous age. So maging sa atin ngayon, itong panahon natin, hindi na po biro. Ito ay panahon na kung saan punong-puno na ng takot ang mga tao. Punong-puno na sila ng pag-aalala dahil sa pangyayaring nakikita nila. Amen? Ngayon, sabi dito ng prophet, what is it? What is it? Then I give these solemn warnings to the church. Stand still. God always command to stand still before He does anything. So, ito po yung kailangan po natin maging stand still, anuman yung circumstances na nangyayari, anuman yung dumarating sa ating buhay, anuman yung kinakaharap nating kabigatan. So tayo po ay tumigil or manatili sa kanyang salita, manatili tayo sa kanyang presensya dahil yung pag-aalala talaga natin, tulad ko mismo personally naranasan ko, experience ko, ay wala talagang magandang maidudulot. Yung pag-alam mo, walang magandang maidudulot yung takot mo dahil ito ay unti-unting nagpapalubog ng pananampalataya. Kaya maraming araw na aking nasay na dapat sana ay sa Panginoon, pero dahil nga doon sa hindi ako nanatili doon sa dapat na lalagyan, doon sa calling na inano ng Panginoon sa atin. Sabi niya dito, notice, Caleb here, the people had just come back. So ito po yung nagpasugo or si Moses nung 12 spies para yung Kanaan. So dito,
dumating sa point na yung 10, hindi maganda yung report, negative. Pero si Caleb, saka si Joshua, nakita nila kung ano yung kakaharapin nila doon. Ano yung magiging kakahinatnan nila at kung ay punong-puno ng kasaganaan. So hindi nila tinignan kung ano yung naroroon. So, and many of them had become discouraged and upset because so many different isms and things has happened in the church. But that don't take real things. God calling His church to help. Stand still, don't be jumping and running, not knowing what you're doing. So come back to the Word. Come back to Christ. So, kapag tayo po ay nasa, nung ako po ay nandun sa ganong sitwasyon, so sabi ko nga, nangusak ang Panginoon, kailangan mong bumalik sa akin. Gusto mong mapanatag, gusto mong magkaroon ng kapayapaan, gusto mong gumaan, magkaroon ng peace of mind. So, bumalik ka sa akin, bumalik ka sa salita, bumalik ka kay Kristo. So, yun lang po yung magbibigay sa atin ng kapanatagan sa buhay natin ito, sa lupa, na kung saan punong-puno ng salot, punong-puno ng katakot-takot na panahon na ating kinalalagyan. So, kailangan natin talagang bumalik kay Kristo. So, Caleb, sabi na, there was 10 of the spies that come back and said, "Oh, it's impossible for us to do it." Why said? Their great places are walled and they are giant in the land. So, expected na talaga yung kanilang mga bakod, yung kanilang pader ay matataas kasi mga higante yung nando doon, hindi lang tulad ng pader na nandyan, na mababa. So, napakataas na pader, itong hindi natin kayang pasukin. So, napuno ng negative yung mga kasamahan nila Caleb dahil doon sa kanilang nakita. Ang nakita nila yung circumstances na kakarapin na sumasalubong sa kanila at hindi nila nakita kung ano yung pangako ng Panginoon para sa promised land. So, habang pinabasa ko, naalala ko yung message ni Pastor Lasande about the birth pain, yung pagkakaroon, dadaanin mong sakripisyo bago mo makuha yung kaginhawaan or bago mo makuha yung kagalakan sa iyong puso, ay kailangan mong dumaan ng sakripisyo, ng battle. Kasi hindi ka magtatawag na victorious, hindi ka mananagumpay, hindi ka overcomer kapag walang battle na dumating sa iyo na hindi mo kinaharap, hindi mo pinaglaban, hindi mo pinagtagumpayan. So, ito po yung nakita ng mga kasamahan ni Caleb at ni Joshua. So, ito ay napaka-imposible na mapasok natin yung kanilang lugar na kung saan napakatataas ng kanilang bakod at ang mga taong nandun ay puro higante. And they are giants in the land. We nearly look like grasshoppers to the side of them. Oh, we are failure. We can't do it. So, hindi natin kaya. Para lang tayong mga tipaklong kung ikukumpara sa kanila. Hindi natin kayang pasukin, hindi natin kayang kunin itong lupay na ito. Kasi nauna na sa kanila yung takot. Nauna na sa kanilang nakita yung kakaharapin nila na negative na kagad sila. Amen? So, maging ganun din tayo. Kapag dumarating yung mga trials sa atin, lalong-lalo na sa ganitong pagkakataon, ay kailangan natin maging positibo lagi. Magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Panginoon. At ito po yung pinagsisikapan ko po na gawin ngayon na maibalik talaga yung ilit talaga yung paglilingkod na totoo na may pakita mo sa Panginoon na talagang umaapoy ka na nakikita ng Panginoon na yung kanyang salita ay nagmamanifesto. Kasi totoo na tayo ay bawat isa ay may kahinaan at meron tayong pagkukulang. Subalit ang Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kalakasan, ay unti-unti tayong doon sa pagkakamali natin yun, unti-unti tayong bumabangon at nare-realize natin na talagang ang Panginoon ang kailangan natin. Kung wala tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa sa ganang atin lamang.
Hindi natin pwedeng mapagtagumpayan ang isang bagay na wala sa tulong o hindi natin isinasangguni sa Panginoon. So sabi nga ni Pastor, pwedeng mangyari yung nais mo, subalit meron itong laging negative na kalaki. May pwedeng magtagumpay kasi pero merong consequences. Amen? And of course, 10 against 2, they were outnumbered. So, sa pagkakataon ko, majority yung nag-report ng negative. Dalawa lang si Joshua and Caleb. But before Caleb or Joshua could speak, Caleb had still the people first. So yun po yung kinuhang phrase ni prophet na pinatahimik muna, pinatigil or pinakalma ni Caleb muna kasi nga doon sa report ng 10 spies na negative, puro higante, mataas yung wall, malakas, puro negative. Yung mga tao nagkaroon ng takot, nagkaroon ng pag-alala. So kapag gano'n ng isang tao, hindi ka makakapag-isip ng tama. Hindi ka makakapag-decide ng tama kasi magulo punong-puno ka ng takot sa puso mo. Hindi ka makakagawa o hindi ka makakagawa ng isang bagay na maganda, makakapag-isip ng bagay na maganda. Kaya kung ikaw ay punong-puno ng takot, punong-puno ng pag-alala, kaya ang ginawa ni Caleb, pinakalma muna, pinatahimik niya muna yung mga tao. Amen? At sinabi niya, stand still, don't be running here and running there and jumping at this and jumping at that. Now, what made Caleb so sure of it when the opposition was so great? It's according to what you are looking at. Caleb was looking to the promise of God. The 10 other was looking at the circumstances. And if you go to look circumstance or look what's around you, you are sure to fail, but must never look at what's around you. So, ganun na lang, bakit naging sigurado, bakit ganun na lang kalakas ang ni Caleb? Kasi, hindi tinignan ni Caleb kung ano yung nandoon sa lupain. Yung mga hingante, hindi niya ito tinignan. Yung mga wall, hindi niya ito tinignan kung paano nila ito papasukin. Kundi, nakafocus siya doon sa pangako ng Diyos. Kasi bago pa man lang sila makalabas doon sa Egypt, pinangako na ng Panginoon at binigay na yung lupain at ang description ng Canaan is milk and honey. Amen? Pero pagdating nila doon, mga tao, bakit ganito yung lupang natin, ang dami natin kakarapin? Kasi nga, kailangan may battle. Bilang isang Kristiyano, may sakripisyo na haharapin ka. Hindi pwedeng ikaw itinawag ng Panginoon, walang battle na darating sa'yo. Amen? So bago nila matamasa yung inaasam nilang pangakong ng Panginoon sa kanila, kailangan nilang pagtagumpayan, kailangan nilang dumaan sa isang matinding bakbakan. Amen? At doon nakafocus si Caleb. Amen? Pinokus na yung kanyang isipan doon sa pangako ng Panginoon, hindi siya doon tumuon sa problemang kakaharapin niya. At maging dito din sa ating iglesia, amen, kung tayo ay focus doon lagi, ang talas mangaral ni pastor, ang ano ng pastor. Pero kung titignan natin, kasi may pangakong future home, at yung mensahe doon niya tayo dinadala. Amen. Kaya nga tayo ay sinisikap na maging maayos, maging magpakabanal, maging tama sa harapan ng Panginoon, kasi nga nais ng Panginoon na makuha o makarating na tayo kung sa kanyang pinangako na future home. Amen. At ganun ang nakita ni Caleb at ni Joshua. Amen. Hindi tayo pwedeng tumingin doon sa kung ano yung nasa paligid natin, kung ano yung pagkakamali ng kapatid, kung ano yung kainan ng kapatid. Bagkus, sabi ni Pastor, ipanalangin natin. Amen. Para maging kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Sabi niya dito, but the Christians doesn't look at circumstances. He looks at the word and stands still. God said so. That settled it. So, doon lang tayo sa tumingin sa salita ng Panginoon. Amen. Mag-focus tayo kung anong pinangako ng Panginoon. Pagsikapan natin ito'y makuha, makamtan. Kung maraming trials na dumarating sa atin, so stand still. Manatili tayo, huwag tayong
panghinaan ng loob. Amen. So, minsan itong nangyari sa akin, pero nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. So, paano kung ganito, sabi na, prophet, now, if Caleb would said, oh yes, the opposition is great, paano kung ganun yung naging tugon ni Caleb na matindi itong magiging kalaban natin? Sumabay siya doon sa nakita ng 10. Amen? We don't even have implements to fight with and look at those walls. How could we ever get through the walls? There is 10,000 to our hundreds. We're outnumbered. We're not war people to begin with. So, paano kung ganun yung naging tugon ni Caleb? Naging negatibo din siya. Nag-rise din yung takot sa kanyang puso. Wala nakarating sa promised land. Hindi nila natikman ang Kanaan kapag naging ganun din si Caleb. Pero dahil sa nag-focus siya sa pangako ng Panginoon para sa lupang iyon na kanilang kugubin, ay hindi niya tinignan kung ano man yung kanilang kakaharaping circumstansya, kung ano yung kakaharapin nilang problema. Kasi naniniwala si Caleb na ang lupang iyon ay ibinigay na sa kanila. Amen. At doon sila nagkaroon ng kagalakan, natawag silang mananagumpay dahil na-overcome nila yung circumstansyang yun. Amen. But one thing look at, sabi niya, God said, before they leave Egypt, I have given you that land. So Caleb didn't care what the circumstance looked like. He looked at what God said. That's the way you must do tonight, sabi niya. Don't look what circumstances is. Look what God said. It's God's promise that's come. So, doon tayo tumingin. May pinangako ang Diyos sa atin. Focus tayo doon. May pinapagawa ang Panginoon sa atin. Sikapin natin itong malakaran. Isang katuparan sa ating buhay. At totoo na marami pa rin darating na problema kakaharapin. Subalit, kailangan nating manatili, kailangan nating magpakatatag. Sabi nga ng prophet, stand still. At alam natin na may magandang idudol tulad ni Joshua sa panahon ng kanilang bakbakan. Kung hindi pinatigil ni Joshua yung araw sa panahon na iyon, hindi sila makakapagpahinga yung kanilang mga kalaban, makakapagpalakas pa sila. Subalit, nung sinabi ni Joshua sa araw, stand still, kaya tumigil. So, inubos nila, kinubkob nila yung kanilang kaaway at sila ay nagtagumpay sa kanilang battle. Amen? So, tamang sakto, 10:15. So, yun po yung maikling mensahe na may share ko sa oras nito. Actually, itong mensahe ito ay naging personal testimony ko rin, naging ko kasi mayroon isa akong talagang na-prepare din yung the position of the believers in Christ. Subalit, ito ang inano ng Panginoon na naging ko rin talaga, personal encouragement mismo sa aking buhay na kapag may dumarating na panghihina, ay kailangan mong manatili lamang sa Panginoon. At kung sa tingin mo na ito ay mabigat, hindi mo ito kayanan, sabi ng prophet, go back to the Word, go back to Christ, upang ito ay sabi nga sa Bible na lahat ng mga nabibigatan, may mabigat na pasanin, lumapit kayo sa akin at ito'y bibigyan ng kapahingahan. So yun ang ano ng talagang Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, bumalik tayo sa Panginoon. Salamat po. Hello. So, ang bali tinutungo po ng takot. Kasi po yung takot, kaya na maging po itong sinabi ng Panginoon sa Revelation 21:8 na ang unang isasawsaw sa impyerno yung duwag. Kaya nakakatakot po yung takot. Takot na nakakatakot pa. Pero ang tanong, saan po nagpasimula
ang takot. Okay? Kasi dati naman wala naman takot si Adan. Pero bakit sila nagkaroon ng takot? At ating mga tao ngayon, nagkaroon na rin ng takot. Pero ang takot, pwede pong maalis. Pero ano naman ang paraan para maalis ang takot? Subuksan muna natin ang Genesis 3:10. Genesis 3:10. Ito po ang sabi ng Biblia. Dati, sina Adan at Eva, walang takot. Nakaka-fellowship nila ang Diyos. Kaya tingnan niyo po ang mga walang takot. Pag wala kang ginagawa, yung iba takot sa asawa, takot sa yung mga anak mo, takot sa magulang. Kaya hindi sila magkaroon ng magandang fellowship sa Diyos. Dito na natanggal ang fellowship ng Diyos at ng mga tao. Sa 3:10. Sabi po rito, and he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. Eh dati naman may fellowship sila ng Diyos. Eh ba't dito nagtatago na si Adan at si Eva? Dahil daw sa takot. Ngayon, anong dahilan bakit sila nagkaroon ng takot? Kasalanan. Kaya maraming natatakot kasi yung mga pag gumagawa ka ng kasalanan, matatakot ka. Okay? So dito nagpasimula ang takot sa tao dahil ito ay na-transfer na sa tao. Mula kaya Dan, na-transfer na doon ang dahilan kasalanan. Kaya, pagdating sa 31, chapter 31, verse 31, si Jacob, isa po itong, kumbaga, siya yung taong ipinaglaban niya ang birthright. Ngayon, yung kanyang biyanan, natakot siya dahil baka kunin yung asawa niya. Anak kasi nilaban niya yung asawa niya Jacob eh. Yung biyanan niya, ay, sabi niya, at sumagot si Jacob at sinabi kay Laban, sapagkat ako'y natakot. Sapagkat, kita niyo, si Jacob na kumbaga pinili ito ng Diyos dahil mas mahalaga kay Jacob ang birthright. Pero nagkaroon din ng takot. Pero, kaya pag tayo po ay dumaan sa pagiging tao, at ngayon, bakit naman natakot si Jacob? Una, kaya siya pinubuan ng takot, dinaya niya si Esau. Niloko niya si Esau. Doon tumubo ang takot kay Jacob. At pati yung sabyanan niya ngayon, dahil may tumubo ng takot, nagkaroon na rin siya ng takot sa iba. Nakikita niyo ba ang paggawa ng kasalanan? Nagbubunga ito ng takot. Di bali kung takot sa Diyos, maganda. Pero kung takot dahil sa may ginawa ng kasalanan, yan po ang delikado. Ngayon, dito po sa Job. Job, chapter 3, verse 25. Ito po ang sabi ni Job. For the thing which I greatly feared, ano yun? Is come upon me, sabi ni Job. And that which I was afraid of is come unto me. So si Job, sabi niya, yun daw bagay na kinatatakutan niya, iyon pa ang dumating. So si Job, maging si Job, na kung saan pinagmalaki ito ng Diyos. Sa harap ni Satanas, bungaan niyang sinabi kay Satanas, walang ibang pinaka-righteous na tao sa lupa, sa panahon na yun, si Job lang. Pero si Job may takot. Ngayon, yung takot na yun, kaya dumating sa kanya yung ganong bagay,
sapagkat iyon pala ang kanyang kinatatakutan. So, delikado pala yung kung ano yung kinatatakutan mo. Ha? Kasi kawalan ng pananampalataya yung takot. Amen. Okay, so si Job, ibig sabihin, bagamat siya yung pinaka-righteous na tao sa buong mundo sa panahon na yun, may takot. At ang takot po ay kontra sa pananampalataya. Kaya, siguro nakikita ni Lord na may takot si Job, nagkataon naman na si Satanas ay gustong subukin si Job, nagkataon. O sige, nakikita niyo ba kung ano yung kinatatakutan natin? Mayroon pala yun, kung anong kinatatakutan, yun ang darating. Bakit? Kasi, ibig sabihin, kulang ang pananampalataya mo. Okay. Now, dito sa Matthew 25. Matthew 25. Verse 25. Ito pa sabi ng ito po yung mga binigyan ng talento. At magsusulit na sila sa binigay ng talento ng kanilang Panginoon. Ngayon sabi rito, at ako'y natakot, at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa, ang talento mo, narito, nasa iyo, ang iyong sarili. So ito naman, binigyan ng kanyang Panginoon ng tiwala, siya katiwala, kumbaga sa binigyan sila ng puhunan sa negosyo, hindi niya ginamit. Okay? So ano po yun? Ang tinutukoy po dito ni Lord ay yung mga trabahador na pagdating sa pagsusulit, wala silang na-report. Ngayon tayo po ay lahat magsusulit sa Diyos. Halimbawa, tinanong ka na, ilan na ba nadala mo sa akin na tao? Okay, sagot mo. Kasi magsusulit tayo lahat sa Panginoon Ano na ba ang nagawa mo sa aking kaharian? Nagawa mo ba yung tungkulin mo? So pag hindi mo nagagawa ang tungkulin mo, delikado ka. Kasi dito base sa na ito ng kanilang Panginoon, lahat ay magre-report sa kung anong ibinigay sa iyo ng Diyos na pinagagawa. At itong isang ito, samantalang yung iba ay magandang report, itong nag-iisang ito, negative. Wala siyang nagawa. Kaya ngayon, bakit siya walang nagawa? Kasi sabi niya, natatakot siya. Saan natatakot? Na kung, siguro sabi niya, kung gagawin ko ito, baka mapahiya ako. Yun ang kinatatakotan niya siguro, baka malugi ako. Kumbaga sa negosyo, baka malugi ako, kaya takot ako. Kung sa akin naman, nakakatakot magsishare ako, nakakaya. Hello? Tama niyo ba? So marami po ang nagagawa ng takot na negatibo sa buhay ng tao. Na kung saan, ulitin ko, lahat po tayo ay magsusulit sa Diyos. Amen. Doon mo na malalaman kung anong klase kang lingkod sa harap ng Diyos. Pastor, wala namang problema. Hindi naman kayo sa akin magsusulit. Pero pagharap natin sa Diyos lahat, maski ako tatanungin ako, nagampanan ko ba ang tungkulin ko? Lalo na rin kayo. Kaya ako, maaaring may masabi ako, Lord, yun lang ang kaya kong magawa. Pero, ngayon ikaw, baka sabihin, natatakot ako mag-ship nakakaya diba? Pananagutan mo sa Diyos yan. Okay. Dito sabi ko nga sa Revelation 21, Revelation 21, verse 8, ang unang-unang isasawsaw sa apoy, luwag. Kaya tayo, sikapin natin, baka nasubrahan natin sa kape.
Kasi pag sumobra ka sa kape, may nakita nga ako, dahil sa kakakape, gumaganyan ang kamay. Ha? Hello, kaya bawasan niyo ang kape. O, alisin niyo tayo, nakakaganyan ang kape pala, oh. Ha? So itong sabi ng Panginoon na isasawsaw niya sa apoy, yung mga duwag yun. Amen. Okay. Deuteronomy. Deuteronomy 20 verse 1. Ito po ang sabi. Si Moses naman ito. 20 verse 1. Sabi po na ano. Dito naman po tayo sa positive. Kanina negative, yung takot. Ano mangyayari sa takot? Okay. Ngayon, ito naman ano, ito naman positibo. Sabi po dito ng Panginoon kay Joshua. Kay ano, kay sabi niya, when thou goest out to battle against thine enemies, and seest horses and chariots, and a people more than thou, be not afraid. So ang ano ng Panginoon sa mga lingkod niya, huwag kayong matakot. Kasi marami ang nasisira sa takot. Sabi ko na sa inyo, noon, naisip ko na sa inyo, meron isang karate king. Sa pelikula, talaga namang magaling. At ang kanyang laging karate king. Pero, merong sumubok na dalawa doon sa ilalim ng underpass sa Quiapo. Takbo. Magaling sa karate, tumakbo. Bakit? Sa takot. Kaya niyang lumpuhin yung dalawa. Pero takot na eh. Ang takot. Kasi realidad na yun, hindi na yung pelikula. Baka may dalang baril yung dalawa. So, yung takot, kahit kaya mo, nawawala ang ano mo. Dahil sa takot. Yan po ang ano. Pero sabi dito ng Panginoon, be not afraid of them. For the Lord thy God is with thee, which brought thee up out of the land of Egypt. So, huwag kanyang matakot. Tayo raw, huwag tayo matakot. Dahil, sabi niya, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto. At kasi ang kanilang, tulad na banggit ni Brother Alex Amina, Kanaan, yung 10 spies, negative. Dahil sa takot, naglakbay sila ng, imbis na 2 weeks lang nalakad, kung baka wala pang 2 weeks, nandun na sila sa Kanaan. Pero dahil sa takot nila doon, sa mga higante, 40 years na biyahe. So, kapag ka umiral ng takot mga lagi, kasi sa Diyos walang imposible, nagiging imposible sa atin. Yung mga pangarap, yung mga plano ng Diyos sa ating buhay, nagiging imposible tuloy. Dahil marami tayong kinatatakutan. Sabi nito, chapter 31. Verse 31. Verse 6 pala. Ito pa ang sabi. Be strong and of a good courage. Fear not. Yan. So, huwag ka niyang matakot. Magpakalakas ka, magpakatatag ka. Magpakatapang ka. Huwag kayong matakot. O, yan po ang utos ng Diyos. Sa mga naglilingkod sa Kanya, huwag tayo matakot. Hello? So, at bakit naman tayo dapat matakot? Wala naman tayo ginagawa masama. Halimbawa, mag-share ka ng word. Nakakatakot eh. Sasabihin mo lang yung alam mo. Hindi mo naman sasabihin yung hindi mo alam. Yung alam mo, nakakatakot ba yun? Pero ang daming duwag. Pagdating na dyan. So sabi dito ng Panginoon, kayo'y magpakalakas at magpakatapang.
Yung iba matapang. Lantarang uminom. Ang tapang na, ano yung ang tapang doon? Apog. Lantaran pa. Hindi sila natatakot. Tayo, ang inuutos ng Diyos, tama. Ba't tayo matatakot? So sabi, magpakatapang. Huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila. Sino kanila? Kasi sila natural ang laban. So dito, kung ating ano ng kalaban, si Satanas. Dapat bang katakutan si Satanas? Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka niya. Kaya pala tayo dapat magpakatapang. Kasi sabi ng Diyos, sapagkat ang Panginoon mong Diyos, siyang kikilos. Amen. Amen. Pero, so ano ba sa problema? Kapag ang problema ay nilutas mo ito nang hindi mo kasama ang Diyos, mahirapan ka. Tama niyo ba? Pero may pangako dito, may sinasabi dito ang Biblia, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Pero paano kung duwag ka? Paano? Kasi gumagawa ang Diyos doon sa mga sumasampalataya at may tunay na pananampalataya. Pero ang takot po, nasisira ang pananampalataya. Kaya sabi ni Andrito, huwag kang matakot. Ang Diyos, siyang gagawa sa iyo. Pero baka naman iasa mo lahat. Lord, ikaw na magsaing. Sino? Huwag naman si Lord. Kasi yung iba, bahala na raw si Lord. May mga bagay lang na bahala si Lord. Huwag mo nang ibahala yung pagluluto ng kakainin mo. Hello? So anong ibig sabihin? Meron din tayong bahagi. Anong bahagi nito? Huwag kang matakot. Hello? Sabi niya, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi ka niya iiwan. Anong problema? Nakuha niyo ba? Ang Diyos po, hindi ka niya, kung mananampalataya ka, hindi ka niya, yan pangapangako, hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pababayaan. Okay. Joshua. 1:9. Ano naman ang sabi ng Diyos kay Joshua? Ito. Have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Ano sabi niya? Hindi ba kita inutusan? So ang utos pala ng Diyos, huwag kang matakot. Pero, ang natutunan ito. Ang dahilan ito. Sabi na, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. So hindi po tapang-tapangan. Tunay na tapang ang gusto ng Diyos, ang utos niya, maging totoo kang matapang. Sabi niya kay Joshua. Kasi si Joshua dito, kinuha na niya ang responsibilidad ni Moses kasi si Moses kinuha na ng Diyos. At kung magpapakaduwag si Joshua, hindi niya mahahawakan ang 2.5 million na ito na tao. Ang duwag po, hindi po yan bibigyan ni Lord ng tiwala sa mga ganitong ministry. Kasi halimbawa, katulad po nung nangyari doon sa Banig. Nangangaral ako yung mga lasing nandyan. Nandito ako na. Nandyan yung mga lasing nakaupo. Tinusok pa yung bubong ng kutsilyo. Iiwanan mo yun. Nasa pulpito ka. Huwag mong iwanan dahil ang authority nasa iyo. Paano kung duwag ka? Hindi ko yun iniwan. Ilang beses nilang ginawa yun. Anong naging resulta? Nabor naging. Nabor naging sila. O naging membro ko, naging utos-utos yung sila ngayon church. Hello? So ang kailangan nila na maglilingkod sa Kanya,
Ano ang dibdib? Pero, dahil maraming haharapin ang lingkod ng Diyos, tulad ng nasabi ni Brother Anthony. Paano kung magpapakaduwag ka? Kaya sabi niya kay Joshua, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Okay, so pasa tayo sa oras. Okay, sharing na siya. Maraming pasana ito. Okay, may napulot na tayo. Okay, sharing na.